Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Anya. Taong 1974, probinsya ng Ilocos. Kasalukuyang namumroblema si Anya dahil may kung anong bagay na tumutubo sa katawan. Hindi naman siya nabangga at walang sakit. Kaya naman hindi malaman kung saan ito nagmumula. Ang buong katawan ng dalaga ay nabalot na ng bukol at pasa. Kaya madalang na lamang itong lumabas ng tahanan. Dahil ayaw niyang matanong pa ng mga kapitbahay sa naging kalagayan. Hindi din niya alam ang isasagot at kasabay nun. Paunti-unti na ring namamaga ang mga paa ng dalaga. Kahit anong isip ni Anya, hindi pa rin niya matukoy kung saan ito nanggagaling. Lalo pa 3 linggo pa lamang ang nakalilipas magmula nang lumipat sa lugar. Dati itong taga Bicol ngunit lumipat ng Ilocos para makaiwas sa away pamilya. Halos magpatayan na ang mga kamag-anak sa dating lugar dahil lamang sa lupang pamana. Imbes na makigulo, minabuti ng dalagang pumunta na lamang mag-isa sa lumang bahay ng lolo para tahimik na manirahan. Nakikitira lamang si Anya sa tiyahin sa Bicol. Kaya napag-isipan niyang sa Ilocos na lamang ituloy ang buhay lalo pat wala namang nag-iinteres sa tahanan ng lolo. Pagkarating sa lugar, naabutang sobrang dumi ng tahanan kaya nilinis kagad. Ayon sa dalaga, habang naglilinis ay may nahalungkat siyang mga gamit ng lolo. Dahil sa matagal nang nabakante, ang mga aparador at libro ay kinain na ng mga anay. Bukod sa mga ito, wala namang iba pang nakita at diretso nang nagwalis hanggang sa labas. May mga oras na iniisip din ng dalaga na baka may nagalaw siyang kung ano sa loob na naging sanhi ng pagtubo ng kakaibang bagay sa katawan. Dahil sa naging kalagayan, nagtangka si Anya na maghanap ng albularyong makakagamot. Ngunit hindi na ito naipagpatuloy pa dahil hindi na siya lumalabas ng tahanan. Isang tanghaling tapat, habang naglilinis si Anya, nakarinig siya ng tumatawag mula sa labas ng tahanan. Dali-dali itong sumilip sa siwang ng bintana at nakita ang isang lalaki. Matikas ang pangangatawan na may kayumangging balat. Tao! Tao! Maaari po ba ako makapasok? Ako po ito si Raul. Dating tauhan ni Tandang Kitoy. May kailangan lang po akong asikasuhin sa loob. Pagtawag ng lalaki mula sa bakuran. Dahil sa narinig ang pangalan ng lolo, napakunot ang noo ng dalaga. Pinagmasdan ito ng maigi at nagdalawang isip ang lumabas. Ngunit hindi tumitigil ang lalaki. Kaya naman binalot ang buong katawan at pinapasok ito. Tinanong ulit kung ano ang pakay. Ngunit hindi na sumagot pa ang lalaki at diretsyong pumunta sa likod ng tahanan. Sinundan naman ito ni Anya at pagkarating sa likod, tinitigan nito ang paana ng matandang akasya at biglang nagalit. Uy, bakit mo naman to tinambakan ng mga basura? Tulungan mo ako. Kumuha ka ng sako sa loob at tanggalin natin to lahat. Wika ni Raul. Hindi man alam ni Anya ang nangyayari. Ngunit sumunod naman siya at kumuha ng sako sa loob. Pagkabalik kagad na pinulot ni Raul ang halong-halong mga basura at mabilis na nilagay sa sako. Habang si Anya naman nakaantabay lamang sa binata. Nang matapos, gamit ang kamay inalis nito ang mga buhangin at nagulat ang dalaga nang makita ang isang punso.
Walang ano-ano eh. Lumuhod si Raul at may mga dasal na binanggit. Pinagmasdan lamang ito ni Anya at maya-maya pa. Natapos na din ang binata at tinitigan lamang ang dalaga. Hindi alam ni Anya ang dapat niya reaksyon dahil wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Umalis na ang binata at muling sumunod si Anya. Pagkarating sa bakuran, inilahad nito sa dalaga ang ginawa. Ayon kay Raul, dati itong kasakasama ni Tandang Kitoy sa tahanan. Matagal ng alaga ng lolo ang nakatirang duwende sa likod bahay at magmula nang mawala ito, ang binata na ang nagpapatuloy sa pangangalaga. Madalas nililinisan ang paligid dahil sa ayaw nitong madapuan ng alikabok. Isa ito sa nakakapuhing sa nilalang. Dagdag pa nito, sa matandang akasya ay may nakatagong ginto na siyang pag-aari naman ng iba pang uri ng nilalang. Hindi niya lamang mabanggit kung ano ang tawag doon dahil hindi naman niya ito naitanong sa matanda bago pa man mamatay. Kung dati ay napakaingay ng lugar dahil palagi silang may naririnig na kaluskos at iba pang ingay na galing sa kalikasan. Dahil sa antingero at magaling makipag-usap ang lolo sa mga nilalang, nagawa nitong makipagkasundo. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nag-away ang magkakaibang nilalang. At ang tanging paraan na lamang sa pagpapanatili nito ay linisan ang paligid at pag-aalay ng dasal. Dahil sa tinambakan ni Anya ng basura ang punso, nagalit ang duwendeng ansisit. Kahit hindi tanggalin ang balot sa katawan, batid ni Raul ang mga sumpang pinataw sa kanya ng mga nilalang. Kaya naman, nang mismong araw na yon, naganap si Raul ng baboy Ramon na magsisilbing alay sa ansisit. 4:00 na ng hapon nang makabalik si Raul. Pinaghanda na nito si Anya sa mga kakailanganin. Inilabas ang malapad na lamesa at tinapat sa punso. Habang si Raul naman, iginapos ang baboy ramo at pinahiga doon sa lamesa. Nagantay na lamang ang dalawa hanggang sa sumapit ang 6:00. Pagsapit na nakatakdang oras, may hinugot si Raul na isang nakatiklop na papel sa bulsa at 2 puting kandila. Pinaluhod nito sa harap ng lamesa si Anya habang siya naman nag-umpisa na sa mga ritual. Binawian ng buhay ang hayop sa pamamagitan ng tanga na kutsilyo. Matapos ay lumuhod na din ito sa tabi ni Anya at tinapos ang ritual. Matapos yon, kaagad niligpit ng dalawa ang mga gamit at umuwi na rin si Raul. Habang si Anya naman, nagpahinga na at napansin niya na paunti-unti nang nawawala ang mga bukol sa katawan, maging ang pamamaga ng paa. Dahil sa nakaramdam na din ng pagod, minabuting magpahinga na. Kinaumagahan, dumating si Raul na may kasamang 3 tauhan. Puro lalaki at may mga bitbit na tagi-isang bayong na punong-puno ng prutas. Bago pa man makarating ng tahanan, tinanong muna ni Anya kung ano ang pakay ng mga ito. Ayon kay Raul, magsasagawa sila ng ritual sa harap na matandang akasya. Dagdag pa nito, matagal na nila itong ginagawa dahil dati pa man. Naniniwala na balang araw, ipapamana ng mga nilalang sa sinumang tao na sumamba sa kanya. Dahil sa nirerespeto naman ni Anya ang paniniwala sa lugar, magalang niyang pinapasok ang mga ito. Dumiretso ang 4 sa likod ng tahanan. Isinagawa ang ritual. Hindi naman nakialam pa ang dalaga at hinayaan lamang ang mga kalalakihan. Magmula ng araw na yon, buwan-buwan nang isinasagawa ang ritual sa tahanan. Nasanay na lamang din ang dalaga at kasabay nun.
tuluyan ng naghilom ang mga pasa sa katawan at hindi na rin ito bumalik. Dahil alam na kung paano pangalagaan ang duwendeng ansisit sa tahanan. Bagamat batid ang isa pang nilalang sa puno, hindi naman ito pinakialaman pa at iba yung pagrespeto na lamang ang ginawa. Hanggang sa lumipas pa ang 1 taon, namuhay na ng normal ang dalaga sa lugar. Naging komportable na rin ito dahil patuloy siyang inaalalayan ni Raul sa pagkilala sa lugar. Hanggang sa sumapit ang 1 araw. Matapos makapaghapunan ni Anya ay dumiretso na sa kwarto. Nang akmang matutulog na sana, nakarinig ito ng isang napakalakas na kalabog sa bubong. Bumangon siya at lumabas para ilawan kung anuman ang nasa itaas. Nagulat ito nang makita ang isang lalaking gumagapang sa bubong at baliktad ito kung maglakad. Dahil sa takot, tatakbo na sana papasok ngunit nabigla nang tumambad ito sa harapan. Hindi naman naging agresibo ang nilalang at tinitigan lamang siya. Ayon kay Anya, sa pagmamasid sa itsura ng lalaki, nabatid niya na ito si Raul. Medyo mabuhok at maitim man ang muka, ngunit bakas pa din ang pagkakakilanlan. Maya-maya pa, umalis na ang nilalang. Halos manghina naman ang buong katawan ni Anya dahil ito ang unang beses na makakita ng hindi ordinaryong tao. Pumasok na ito sa loob at magdamag ng hindi nakatulog. Nang sumunod na araw, maaga siyang nagpunta sa isang albularyo sa lugar para itanong ang nakita. Hindi niya nakakayanin pang makatulog kinagabihan dahil matatakutin at nag-iisa pa sa tahanan. Pagkarating naman sa bahay ng matanda, naabutan itong may nag-iisang pasyente kaya naman inantay na lamang ito hanggang sa matapos. Maya-maya pa pinatuloy na si Anya. Naupo ito at tinanong ng albularyo kung kaano-ano nito si Tandang Kitoy. Tumugon naman si Anya na lolo niya ang matanda. Mabuti naman at sariling apo pala ni Kitoy ang nagmana ng tahanan. Maginig ka, iha. Ang lahat ng lalaking nakikita mo sa inyong tahanan, hindi mga ordinaryong tao. Mga nilalang ito na nagpapanggap bilang mga tao para hindi basta-basta tugisin. Likas na mabait naman ang mga ito. Kaya wala kang kailangan ipag-alala. Dati pa man naninirahan na ang mga yan sa inyong tahanan. Kaya naman napakisamahan ito ng lolo mo. Totoo ang duwendeng ansisit ngunit walang nakatira na kagaya nito sa inyong lugar. Gawa-gawa lamang ng mga nilalang upang mabaling ang atensyon mo sa iba. Sa makatuwid, wala ka namang kailangang ikabahala. Kinakailangan mo lang na irespeto ang lugar. Wika ng matanda. Dahil sa narinig, medyo nabawasan ang takot sa dibdib ni Anya. Hinawakan naman ng albularyo ang ulo ng dalaga at dinasalan. Nang matapos ay may binigay na langis at binilin na ipahid sa noo tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Nagpasalamat at nagpaalam na si Anya. Umuwi na ng tahanan para maglabada. Sa buong maghapon naging normal naman ang araw ni Anya. Hindi na rin dumating pa si Raul. Ngunit may ideya na si Anya na baka bumalik na ito sa puno sa likod ng tahanan. Pagsapit ng gabi, wala din namang iba pang nangyari sa dalaga dahil sa pangontrang langis na pinahid sa noo. Ilang araw pa ang lumipas at wala nang nanggambala pa kay Anya. Paminsan-minsan, nagpaparamdam pa din ang nilalang na nakatira sa puno. Ngunit nasanay na lamang ang dalaga. Isa pa wala naman itong ginagawang nakakatakot.
kapansin-pansin din na nawala na ang punso sa paanan ng puno. Hindi nagtagal. May mga pira-pirasong ginto na rin natatagpuan sa paanan ng puno. Hindi man alam ni Anya kung para ba ito sa kanya. Ngunit inipon lamang ang mga yon hanggang sa isang araw. Bumalik ng Bicol at pinagbili ang lahat ng ito para makapagpatayo ng negosyo. Matagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang mangyari ang lahat ng yon. Inaalagaan at napalago ni Anya ang negosyo. Hindi man lubos na maintindihan kung nasaan na ang tatlong lalaking nagsasamba sa puno. At kung totoo nga ba talaga ang ansisit na duwende. Ngunit habang buhay nagpapasalamat siya sa tulong na ginawa ng alaga ni Tandang Kitoy. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Isko. Taong 1993. Lugar ng Bukidnon. Nang mga panahong ito, kakalipat pa lamang nila sa lugar. Nagrerenta lamang sila sa tinitirahan dati. Subalit nang makaipon ay nakapagpatayo sila ng sariling simpleng tahanan. Maayos naman ang pamayan ng kanilang napaglipatan. Tahimik at walang gulo dahil kaunti lamang ang mga kapitbahay. Mabait ang mga residente at madali nila itong napapakisamahan. Siya nga pala, si Isko ay nagmamay-ari ng tindahan ng karne sa palengke. Kaya tuwing umaga hanggang hapon, may trabaho ito. Naiiwan namang mag-isa ang asawang si Mildred sa tahanan. Kampante naman siya na nasa ligtas na kalagayan ang asawa. Kaso nga lang, makaraan ng isang buwan ay nagkaroon na sila ng katapat na bahay. Dati wala naman yon kaya tuwing hapon ay nakikita pa nila ang papalubog na araw. Pero magmula nang may tumirang isang matandang babae, dito na nagsimulang mag-iba ang takbo ng kanilang buhay. Madalas, napapansin ni Mildred na kapag wala ang asawa, tinatanaw siya ng matandang babae. Kitang-kita niya ito sa bintana sa tuwing sumisilip o hindi kaya nasa labas naman kapag nagdidilig ng halaman. Parang meron itong kailangan ngunit hindi naman lumalapit sa kanya. Nais niya sanang kaibiganin. Kaso nga lang, may kilabot siyang nararamdaman. Nakakatakot ang mukha nito. Malalim ang mga mata. Kulubot ang balat at may mahabang puting buhok. Meron itong naglalakihang dalawang nunal sa pisngi. Sa palagay ni Mildred, mag-isa lamang ito sa buhay. Wala siyang nakikitang ibang tao maliban doon sa matanda. Ito rin ang gumagawa ng gawaing bahay. Tuwing hapon naglalaba ito sa may poso. At kapag magdidilim na may namamalengke. Ngunit hindi maiwasan ni Mildred ang mahiwagaan. Dahil tinatapunan talaga siya ng titig ng matanda. Tila meron itong gustong ipahiwatig. Palagay niya ay minamanmanan ang bawat pagkilos niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nasanay na lamang sa ganong eksena. Hanggang sa isang hapon, napansin niya na tila ilang araw nang hindi lumalabas ng tahanan ang matanda. Hindi niya rin ito nakikita kapag nagwawalis sa bakuran. Saka na lamang niya nalaman na meron na pala itong kasama na isang dalaga sa bahay. Ito na ang naglalabas sa poso, nagwawalis at namamalengke. Pero isa lamang rin ang napapansin niya sa taong yun. Sa tuwing nakikita, tumititig din sa kanya ang babae. Pero iba ang paraan ng pagtitig. Yung tila merong masamang binabalak. Hindi niya alam kung bakit, pero ganun ang kanyang nararamdaman.
Iniisip na lamang na baka ganun lang talaga makatingin ang dalaga. Napuna din niya na meron 2 malaking nunal sa pisngi ang taong ito, kagaya doon sa matanda. Parehong pwesto pa ang pagkakalagay. Kaya't noong makauwi na si Isko, nabanggit niya ang bagay na ito. Ang sabi naman ng mister, baka kasama lamang nito sa bahay yung dalaga. Marahil apo ng matanda kaya may pagkakahawig sila. Pinaniwalaan niya naman ito kaya hindi na niya pinansin. Kaso nga lang, hindi niya natatsyempohan na makitang magkasama ang maglola. May mga araw na yung dalaga lang ang nakikita. Ganon din ang matanda. Hanggang sa isang hapon, nalaman ni Mildred na siya ay nagdadalang tao na dahil sa ginawa niyang pagsusuri. Ipinagtapat niya ito sa asawa. Tuwang-tuwa naman si Isko dahil sa wakas, magkakaanak na sila. Matagal nang pinakahihintay yun ng mag-asawa, kaya nagdiwang sila sa magandang balita. Isang gabi, makaraan ng 5 buwan, merong nangyaring hindi nila inaasahan. Habang natutulog, biglang naalimpungatan si Isko. Ginigising ang asawa habang umiinda ito sa sakit. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Mahal, anong masakit sa'yo? Tanong ni Isko. Mahal, humihilab ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Naramdaman ko lang nang makaraang makarinig ako ng kalabog sa bubungan natin. Tugon ni Mildred. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa misis. Kaya hinimas niya ng marahan ang tiyan nito at pinainom ng tubig. Ilang saglit lang, merong naalala si Isko na kwento ng ina. Nang mga oras na yon, wala naman siyang naririnig na pagkalabog sa bubong kagaya ng sinasabi ng asawa. Ngunit kinuha niya ang itak pati na rin ang panghasa. Hinahasa niya ng malakas ang patalim na tila pinaparinig sa nilalang ang ingay nito. Mukhang tama ang hinala. Dahil maya-maya lang, meron silang narinig na malakas na pagaspas ng pakpak. Nagtataka naman ang misis sa ginawa. Ngunit nakita niya naman na maayos na ang lagay ng asawa. Pinagpapawisan na lamang ito ng malagkit. Mahal, ayos ka na ba? Kumusta na ang tiyan mo? Tanong ni Isko habang pinupunasan ang pawis ng asawa. Buti ginawa mo yun, mahal. Maayos na ako. Hindi na masakit ang tiyan ko nang umalis na yung nilalang. Kanina, wala sa isip ko na may ganong uri pala ng elemento sa paligid. Ang akala ko pusa lang yun nasa bubong eh. Ano nang gagawin natin, mahal? Natatakot ako. Siguradong babalikan niya kami ng anak mo. Tugon ng babae. Siya nga pala. Naniniwala sila sa mga aswang. Dahil sa lugar nila ay usap-usapan na ang tungkol doon. Madalas mga hayop ang punteriya at mga nagdadalang tao. Kaya hindi akalain ng babae na siya na pala ang susunod. Huwag kang mag-alala, mahal. Dadalhin kita sa isang taong makakatulong sa atin. Pangako, walang mangyayaring masama sa'yo. Wika ni Isko. Bago bumalik sa pagkakatulog, nagsaboy ng maraming asin si Isko sa palibot ng tahanan. Inubos niya yung laman ng garapon para sa seguridad ng asawa. Kinabukasan, nagpunta sila kay Mang Roberto, isang albularyo at malayong kamag-anak ni Isko. Matapos tawasin ng manggagamot si Mildred, kumpirmadong aswang nga ang gumagambala sa kanya kagabi. Ang sabi ni Mang Roberto, yung aswang na ito ay kababaryo rin nila at matagal nang nagmamanman sa babae.
Nais nitong kunin ang sanggol para lumakas ang kanyang katawan. Dagdag pa ng albularyo, matanda na ang nilalang, kaya ang magpapahaba ng buhay nito ay ang nilalaman ng tiyan ng babae. Hindi pa matukoy ng manggagamot kung sino ang nilalang at kung saan ito matatagpuan. Malakas na sabulag ang bumabalot sa katauhan nito. Ngunit maaari namang malaman ng albularyo kung sino ito pagkatapos ng mahal na araw. Magsasagawa siya ng ritual para lumakas ang gamit at mabasag ang sabulag ng aswang. Maaaring lumakas rin ang kapangyarihan ng aswang sa darating na mahal na araw. Pero nangangako ako na hihigitan ko siya. Siya nga pala, pamangkin. Tanggapin mo itong bote ng lana. Kapag humilab ang tiyan ng asawa mo, ipahid mo lang ito para mawala yung nararamdaman niya. Saka tama yung ginawa mong paglalagay ng asin sa palibot ng bahay. Gawin mo yan gabi-gabi. Mag-iingat kayo. Hindi basta-basta ang aswang, kaya wag na wag kang magpapakampante. Wika ng manggagamot. Dagdag pa nito, bumalik na lamang sila pagkatapos ng mahal na araw dahil maaari na nitong matukoy kung sino ang aswang. Maraming salamat po dito sa langis. Para naman po hindi ako mag-alala kapag sumasakit ang tiyan ng misis ko. Sige po, babalik kami pagkatapos ng mahal na araw. Ilang linggo na lang din naman po eh. Wika ni Isko. Magmula nang malaman na aswang nga yung nagpaparamdam sa kanila noong nakaraan, pinatira ni Isko ang kapatid na lalaki ng asawa sa kanilang tahanan para kung sakaling wala siya, merong magbabantay. Ngunit ilang araw lang siyang nawala sa kanila dahil pagtungtong ng Lunes Santo, wala na gaanong bumibili ng karne sa kanyang tindahan. Kaya huminto na rin muna siya sa pagbebenta para magninay-nilay sa Panginoon. Ngunit nasa kanila pa rin si Carlo. Nakababatang kapatid ng misis para dalawa ang siyang nagbabantay. Isang hapon, nagtaka si Isko nang merong isang malaking mangkok ng sinigang ang nasa mesa. Hindi pa naman siya nakakapagluto dahil galing ito sa bukid. Carlo, kanino galing tong sinigang na baboy? Bawal pa kumain ito eh. Alinsunod sa relihiyon natin. Wika ni Isko. Sumagot si Carlo na galing sa isang dalaga. Nang magtanong siya kung sino, sumagot ito at ayon sa kanya, galing sa katapat na bahay nakatira. Nang mga oras na yon, nag-aalangan si Isko na kainin ang ulam, lalo pat hindi nila kilala yung dalaga. Minsan na rin naikwento ng asawa na tumitingin ito ng masama sa kanya. Kaya't itinapon na lamang ito sa basurahan dahil baka may lason. Carlo, huwag ka nang tumanggap ng mga pagkain sa taong hindi natin kakilala ha. Maliwanag ba? Paalala ni Isko. Opo kuya. Pero ang sabi niya, magkaibigan kayo eh. Kumari niya din daw si ate. Kaya yun yung dahilan kung bakit tinanggap ko. Tugon ni Carlo. Natawa si Isko at sinabing hindi nila yon kaibigan. Malayong makipagkaibigan sila sa isang taong weirdo. Paano ba naman? Bukod sa madalas itong tumingin sa kanila, hindi din malaman ng mag-asawa kung ilan ba talaga yung tao sa tahanan. Madalas, kung hindi matanda, dalaga naman ang kanilang nakikita. Para bang iisa lamang silang dalawa. Basta ako, Carlo, hindi ako tiwala sa mga taong yun ha. Para kasing may mali sa kanila eh. Wag naman sana. Nakalimutan ko tuloy gawin yun sa pagkain dahil natapon ko na. Pero sa oras na magbigay ulit sino man sa kanilang dalawa ha,
Sige Carlo, tanggapin mo. Meron akong gagawin para makumpirma ko kung totoo ba yung hinala ko. Dagdag ni Isko. Napatango na lamang si Carlo bilang pagsunod sa kanya. Nangako naman si Isko sa sarili. Mamatyagan niya yung matanda pati na rin yung dalaga. Kinagabihan, dito na siya nagsimulang magmatyag. Tulog na noon ang asawa kaya lumabas muna ng tahanan. Nagtataka ito nang makitang nakabukas ang pintuan ng katapat nilang bahay. Hindi nagtagal. Nagtago siya sa puno dahil merong lumabas na malaking itim na aso. Natakot ito dahil sadyang mas malaki yon kumpara sa ordinaryong hayop. Nakita niyang pumasok ito sa kakahuyan at sa hindi malamang dahilan. Gusto niyang makasigurado kung tama ba ang hinala. Kaya sinundan niya ito. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakikita niya ng maayos ang daan. Nabigla siya dahil yung aso ay kagad lumublob sa sapa. Kitang-kita ng dalawang mata ni Isko kung paano nagsitayuan na tila pako ang mga balahibo nito matapos lumublob ng tubig. At isa pa, mas lalo pa itong lumaki. Kaya bago pa siya nito makita, napagpasyahan niyang lisanin ang lugar. Dali-daling pumasok ng tahanan at nakita niyang gising ang asawa. Pero nakahawak ito sa tiyan habang umiinda. Mahal, masakit na naman ba yung tiyan mo? Tanong ni Isko. Kaya noong tumango ang asawa, dali-dali niyang pinahira ng langis ang tiyan nito. Saglit lamang ay naging maayos na ang pakiramdam ni Mildred. Mahal, saan ka ba nagpunta? Lumabas ka ba? Tanong nito. Oo mahal eh. Lumabas ako at kilala ko na kung sino yung aswang na gumagambala sa ating gabi-gabi. Tugon ni Isko. Kung ganon, sino mahal? Walang iba kundi yung nasa katapat nating bahay. Malaki ang posibilidad na aswang yun dahil sa nakita ko. Maaaring iisa lang yung matanda at yung dalaga. Bumabata lang yung matandang yun sa oras na makakain ng sariwang laman. Bukas na bukas, Martes Santo palang babalik tayo sa manggagamot para sabihin sa kanya yung nalaman ko. Ipapatugis ko yung aswang na yun. Tugon ni Isko. Hindi na muling nagtanong pa si Mildred. Dahil noon pa man, medyo nagdududa na ito sa dalawang taong katapat. Siya nga pala, si Carlo ay natutulog sa kabilang kwarto, kaya hindi nito narinig ang kanilang pinag-uusapan. Hinintay na lamang nila na mag-umaga dahil hindi na sila makatulog. Kinabukasan, nagpunta sila kay Mang Roberto para sabihin ang naganap. Pero nawindang sila sa kanilang natuklasan. Dahil yung albularyo, 2 araw na palang patay. Ayon sa asawa nito, inatake ito sa puso habang tulog. Kaya dahil sa pangyayaring yun, alam nila sa sarili na wala nang makakatulong pa sa kanila. Malakas din ang kutob nilang may kinalaman ang aswang sa pagkamatay ni Mang Roberto. Kaya ang nangyari, naghulog na lamang sila ng abuloy at sumilip sa ataol. Nakanganga pa yung bangkay. Halatang nahirapan sa paghinga bago namatay. Kaya naawa sila sa taong yun. Umuwi silang mag-asawa na kapwa-bigo. Malaki sana ang tsansa nilang makakuha ng mas mabisang pangontra. Kaya nagtiyaga na lamang sila sa pangkaraniwang proteksyon kagaya ng bawang, asin at bagakay. Naging epektibo naman ito dahil hindi na nananakit ang tiyan ni Mildred. Nangangahulugan lamang na wala nang umaaligid. Binabantayan din nila ang katapat na bahay kapag gising pa sila.
Kapag nakasara na yung pintuan ng matanda, doon pa lamang sila natutulog. Ng mga sumunod na araw, sa hindi malamang dahilan, natakam si Mildred sa daing na bangus. Marahil dahilan ito ng paglilihi. Huwebes Santo na noon kaya bawal pa rin ang karne. Hindi naman maaaring iwan ni Isko ang asawa kahit nandoon pa si Carlo. Alam din niyang agresibo ang mga aswang ng ganitong panahon. Kaya ang nangyari, yung bata na kapitbahay na lamang nila ang napag-utusan niyang bumili sa palengke. Binigyan niya na lamang ito ng pera bilang pasasalamat. Ngunit nagtaka si Isko nang wala pang 10 minuto. Nakabili na ang batang yon. Kagad niyang kinuha ang daing at hindi na nagtanong kung saan nabili. Pero naamoy niya na iba ang pagkasangsang ng daing. Hindi tulad sa dating pinagbibilhan. Ngunit inisip niya noon na baka ganun lang talaga ang amoy nun. Matapos magluto ay nagsalo-salo na silang tatlo sa pagkainan. Pero bago kumain, gumawa ng sausawan si Isko. Naghiwa ng kalamansi at naglagay ng toyo. Paborito niya itong sausawan lalo na sa pritong isda. Nanalangin muna sila bago kumain. At pagkatapos, sinausaw na ni Isko ang daing. Sabay-sabay silang nagulat dahil sa nilikang tunog ng sausawan matapos mababad ang pagkain. Saksing buhay sila kung paanong bumula ang toyo. Umalis sa ito at umapaw sa tasa. Nang tanggalin niya ang daing, dito na huminto ang pag-apaw. At yung hinimay na daing ay naging sariwang laman. Malakas ang kutob nila na galing ito sa tao. Kaya si Carlo na nooy ngumunguya ay halos masuka dahil sa pandidiri. Hindi pa ito nakontento. Nagsipilyo pa siya para lang hindi malasahan ang pagkain. Laking pasasalamat na lamang niya at hindi pa nalulunok. Samantalang si Mildred naman, hindi pa nakakasubo ng pagkain ng oras na yon. Pinuntahan naman ni Isko ang bata sa bahay nito para magtanong kung kanino ito nabili. Sa matandang babae po. Nagtanong po siya sa akin kung nagpapabili po kayo ng pagkain. Kaya sinabi ko pong opo. Saglit po siyang nagpunta sa bahay at binigay po yung daing. Ang sabi niya, ito daw po yung ibigay ko sa inyo. Wika ng batang nagngangalang Junior. Saan nakatira yung matandang yon, Junior? Tanong ni Isko. Sinabi ng bata na dyan lang katapat ng kanilang tirahan. Dahil sa nalaman, tama nga ang pagdududa. Kumpirmadong aswang yung matandang babae. Bigla namang sumabat ang ama ni Junior na si Mang Gaston. Noon pa man, pinaghihinalaan ko na rin na aswang yung matandang yan. Iisa lang sila ng dalaga. Buwabata lang sa oras na nakakatikim ng masarap na putahe. Kaya pala sa kabilang lugar, kabilaan na ang pagkawala ng mga alagang hayop. Meron ding buntis na nawawala ng anak sa sinapupunan. Kailangan natin siyang tugisin mamayang gabi. Lalo na't agresibo yung nilalanga. Biruin mo yung daing. Kapag nakain sana ng asawa mo, yung anak nyo ay mapapasailalim na ng kapangyarihan niya. Nang sa ganon, madali niya lang itong makukuha. Tayong dalawa lang Isko ang tutugis sa impaktong yon. Ano, papayag ka ba? Para na rin sa kaligtasan ng misis mo. Wika ni Mang Gaston. Kuya, anong laban natin sa aswang? Tsaka baka tayo lang yung mapahamak eh. Tanong ni Isko. Ayon sa matanda, kahit itak lamang at matutulis na kawayan, yun ay isa sa mga kahinaan ng aswang. Dagdag pa nito, kailangang gabi sila umatake para maipakita sa mga tao kung bakit nila ito pinatay
Ipapakita nila ang bangkay nito sa harap ng mga residente habang nasa anyong halimaw. Dahil dito, pumayag na rin si Isko. Gusto niyang gawin ang bagay na ito para matuldukan na ang pinangangambahan. Pagpatak ng gabi, nagpunta silang dalawa sa bahay ng matanda. Sinira nila ang pintuan para lamang makapasok. Nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil pagtingala nila sa kisame, naruroon yung dalaga. Ibig sabihin, nakabiktima ito kaya bumata muli ang itsura. Nakadikit ito na parang butike. Kaya pala noong makapasok sila, nakita nila sa sahig na merong pumapatak na malapot na likido. Bago pa umatake ang aswang, nasibat na ito ni Mang Gaston sa dibdib. Pumatak ang maraming dugo habang umiinda ng malakas ang nilalang. Mabilis na hinugot ng lalaki ang sibat at kasabay ng pagkahulog nito mula sa kisame. Pumangit na ang anyo ng elemento. Unang beses pa lamang ni Isko na makakita ng ganitong eksena. Kaya para itong mababaliw ng oras na yun. Pero pinilit niyang makapagsalita. Ano kaya kung sunugin na lang natin yung katawan niya? Kuya, baka wala kasing maniwala sa atin eh. Akusahan pa tayong mamamatay tao. Habang buhay tayong makukulong nito. Mungkahi ni Isko. Pumayag naman ang matanda dahil napagtantong tama ang sinabi. Noong wala ng buhay ang impakto, pinagtulungan nila itong buhatin para dalhin sa kakahuyan. Itinali nila sa isang puno at doon ginawa ang pagsusunog ng katawan. Tiniyak nilang sunog na sunog ito para walang matirang ebidensya. Kaya inabot pa sila ng umaga bago matupok ng tuluyan ang bangkay. Binalikan nila ang tirahan ng matanda. Doon nila nadiskubre ang mga nakakatakot na bagay sa bodega. Maraming nakatambak na mga kalansay ng tao at sira-sirang damit. Dito nila napagtantong, hindi lamang pala buntis at mga hayop ang binibiktima ng aswang na yon. Kahit sino, kaya nitong patayin at gawing pagkain. Mabuti na lamang at naunahan nila ito. Dahil kung hindi, baka sila pa ang naging punteriya ng elemento. Magmula ng araw na yon, naging abandonado na ang bahay ng matanda. Nagtataka si Isko kung paano napatay ni Mang Gaston yung matanda sa mabilis na paraan. Sa kanyang sarili, baka may karunungan itong tinatago. May malakas na tangan at ayaw lang ipagsabi sa iba. Samantala, nakapanganak na si Mildred ng ligtas makalipas ang ilang buwan. Makaraan ang mahabang panahon. Sa tuwing sumisilip ang babae sa bintana, parang nakikita pa rin niya sa lumang bahay ang mukha ng matanda. Masama ang pagkakatitig sa kanya. Ngunit hindi na lamang niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Dahil alam niya sa sarili, bunga lamang ito ng kanyang ilusyon dahil sa masamang alaala tungkol sa matandang babae. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Yula. Taong 1983. Negros Occidental. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Yula kasama ang dalawa pang babaeng pinsan sa tahanan ng lola. Silang tatlo ang naatasan ng pamilya na samahan ito. Dahil nag-iisa na ang matanda at hindi na kinakaya pa ang mga gawaing bahay. Wala namang naging problema sa mga dalaga lalo pat matatalik namang magkakaibigan silang magpipinsan. Ang tirahan ng lola ay malayo sa bayan.
Kaya naman tuwing araw lamang ng linggo na mamalengke at nag-iimbak para sa pangkonsumo sa buong linggo na galing sa kanyang ama, na dati pa may matagal nang bumubuhay sa lola. Masaya naman sila sa kasalukuyang tahanan dahil magaling magkwento ang lola. Madalas nitong ikinikwento ang mga kwentong aswang na siyang kinagigiliwan ng mga apo. Matatakutin man, ngunit tuwang-tuwa ang mga ito lalo na kung may isang naiihi na lamang sa kinauupuan. Hindi rin palalabas ang matanda kahit pagustuhing akayin ng tatlo. Ayon sa lola, masyadong nakakapanghina ang sinag ng araw dahil habang tumatagal ay mas nagiging mainit ito. Dahil dito, madalas silang nasa loob lamang ng tahanan. Isang araw matapos makakain ng tanghalian, nakatulog ang dalawang pinsan ni Yula habang siya na may naging abala sa pagsasampay ng mga nilabhan. Pagpasok ng tahanan, napansin niyang nakatitig ang lola sa isang napakalumang mapa kaya naman nagbiro ito. Aba lola, paano po tayo pupunta sa ibang lugar eh? Ayaw mo nga pong maglakad-lakad sa labas. Hindi pa naman kita kayang buhatin sa daan. Wika ni Yula. Napangiti ang lola habang si Yula naman dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Habang nasa kusina, nakarinig ito ng boses matanda kaya dali-dali niyang tinignan kung sino yun. Nang makarating sa pinto, meron siyang nakita na kausap ng lola. Dahil sa mukhang seryoso ang usapan ng dalawang matanda, minabuti ng dalaga na wag nang lumapit. Napakatagal nang naging pag-uusap kaya naman pumunta na ang dalaga sa mga pinsan at natulog na rin. Dahil napasarap ang tulog ng tatlo, nagising sila ng 4:00 ng hapon. Naabutan ang lola na muli na namang nakatitig sa lumang mapa kaya hinayaan na lamang nila ito. Ilang oras pa ang lumipas. Nagluto na ang pinsan at pagkaluto ay kumain na din sila. Matapos inilalayan na ang matanda papunta sa higaan. Nakatulog kagad ang matanda. Kaya tumabi na rin ang dalawa habang si Yula naman lumabas muna ng kwarto dahil hindi pa naman siya inaantok. Habang nakaupo malapit sa bintana, napansin niya ang nakabukang mapa at tinitigan. Ngunit hindi naman ito imahe ng mga bansa o maski ng Pilipinas. Bagkus pinagduktong lamang na iba't ibang hugis na tila mapa kung sa malayuan. Dahil sa maraming natuyong kulay itim sa papel. Sa pag-oobserba ng dalaga, napansin niyang kakaiba ang mga katagang nakasulat kaya hindi ito mabasa. Dahil hindi maintindihan, itinupi niya ang papel at inibabaw lamang sa lamesa. Kung ano-ano lamang ang ginawang paglilibang sa sarili hanggang sa dalawin na ng antok. Nagising si Yula nang marinig ang sigaw ng isang pinsan. Kaagad na napabangon at tinanong kung ano ang nangyayari. Sa tarantang boses, ibinahagi ng pinsan na nawawala ang lola. Nakita niya itong bumangon ngunit ng sundan. Hindi na muling nakita pa. Tumingin naman sa orasan si Yula at nakitang 2:00 pa lamang ng madaling araw. Wala nang sinayang na oras si Yula at inakay ang dalawang kasama na palabas ng tahanan para hanapin ang matanda. Nagiwa-hiwalay sila sa paghahanap. Ngunit hanggang sa pagsikat ng araw ay hindi na natagpuan pa ang lola. Dahil sa hindi naman basta-basta may papaabot sa mga magulang ang nangyari, humingi na lamang ng tulong sa iilang kapitbahay. Marami naman ang mabubuting puso na tumulong din sa paghahanap. Ngunit kagaya sa dalawa, hindi rin ito natagpuan. Hindi na malaman ng tatlo ang gagawin lalo pat mahina na ang matanda.
Sinamahan naman ng mga ito ng isang kapitbahay papunta sa kapitan para humingi ng tulong. Ngunit magmula ng araw na yon, hanggang sa lumipas ang isang buwan, hindi na muli pang nakita ang lola. Umuwi na muna ang dalawang kasama ni Yula habang siya naman naiwan sa lugar at patuloy na umaasang isang araw ay uuwi ang lola. Lumipas pa ang isang linggo. Dumating ang mga magulang ni Yula sa lugar. Hindi na rin sumama pa ang dalawang pinsan at ang buong pamilya niya ang naging abala sa paghahanap sa matanda. Isang araw, maagang nagising ang ama ni Yula. Sinabihan siyang bumangon at naalala na ang lugar na pwedeng puntahan ng lola. Dali-dali namang bumangon ang mag-ina. Nang papaalis na, napansin ni Yula na hawak ng ama ang mapang tinititigan ng matanda bago pa man ito nawala. Napatanong si Yula kung anong gagawin dito at tumugon naman ng ama. Ito ang magiging gabay natin, anak, sa paghanap. Hindi ito ordinaryong mapa dahil gawa ito ng mga hindi pangkaraniwang tao. Wika ng ama ni Yula. Dahil narinig ang mga katagang hindi pangkaraniwan, napaisip ang dalaga kung ano ito, ngunit hindi na nakapagtanong pa dahil sa nag-umpisa ng maglakad ang ama. Habang naglalakad ang mag-anak, napansin ng dalaga na papalayo na sila sa bayan. Halos 3 oras ang naging lakad sa napakatatarik na bundok, kaya binuhat na lamang ito ng ama. Dahil hindi naman sanay sa mahabang lakaran. Pagkarating sa isang parte ng bundok, tumigil na ang ama sa paglalakad. Pinagmasdan ni Yula ang paligid at labis na namangha nang makakita ng lumang simbahan. Ngunit hindi ito masasabing simbahan talaga dahil wala silang nakita ni isang krus na nakaukit. Kaya naman napatanong siya sa ama kung ano ang nasa loob. Sa normal na mga tao, mukha yang simbahan, pero huwag kang magpapalinlang, anak. Hindi yan isang simbahan, bagos pugad na mga demonyo. Sigurado kong nasa loob ang lola mo, kaya kakailanganin kong pumasok. Wika ng ama. Hinugot nito ang mapa sa bulsa at nagbigkas ng mga usal. Matapos ibinigay kay Yula. Nagulat ang dalaga dahil hindi na ito mapa, bagkus isang mahabang dasal. Bili ng ama na tumalikod sa pugad at basahin ito ng malakas at wag hihinto hanggang sa makalabas sila sa loob. May mga nilalang na maaaring manlinlang habang sinasagawa yon. Kaya wag na wag silang lilingon dahil kapag nangyari ito, hindi maililigtas ang lola at maging siya ay maaaring bitagin ng mga yon. Sa oras na pumunta ang ama sa loob, mag-uumpisa na din ang dalawa sa panalangin. Nakaramdam ng takot si Yula dahil mapanganib ang isasagawa. Ngunit ayon sa ama, gawin lamang ang ibinilin at wala namang masamang mangyayari. Maya-maya tumakbo na ito papasok sa loob. Nanginginig man, ngunit tumalikod at nagumpisa na ang mag-ina sa pagdarasal. Walang ano-ano may kung anong mga ingay na narinig magmula sa loob. Nakakakilabot na alulong ng aso sa tuwing may namamatay. Nilakasan naman ni Yula ang pagbanggit ng dasal, dala ng sobrang takot. Maya-maya pa narinig ng dalaga ang sigaw ng ama na humihingi ng tulong, kaya hindi nito napigilang lumingon. Walang kaalam-alam si Yula na yun pala ay isang patibong. Pagkalingon, wala namang nakita at hindi inaasahan ng ina ang sunod na nangyari. Napalingon na din ito at tinangkapan ng dalawa na bumalik sa pagdarasal. Ngunit biglang inagaw ng matandang babae ang hawak nilang papel. Nang tignan nito ni Yula, yun ang matandang isang beses na nakausap ng lola. Ngumisi ito at diretsong naglakad papasok ng pugad.
May kung anong parang pumigil sa buong katawan ng mag-ina, kaya hindi sila makagalaw at makapagsalita. Biglang lumabas ang ama na may tumulong dugo sa bibig at may bitbit na ulo. Habang papalapit, nakikilala ni Yula na ang ulong iyon ay ulo ng lola. Napasigaw si Yula ngunit hinila na silang dalawa ng ama at dali-daling umalis sa lugar. Nakakakilabot mang may daladalang ulo ang ama habang naglalakad. Ngunit nagpatuloy na lamang si Yula habang hindi nagsasalita. Nang makarating sa tahanan, nagukay ito sa likod at binaon ang ulo ng lola. Matapos sa hinugasan ang mga dugo sa bibig at nagpalit ng malinis na kasuotan. Naupo sa bakuran at dito nag-umpisang ikwento ang lahat. Ayon sa ama, ang lola ay nabiktima ng isang demonyo. Nangongolekta ito ng mga pwedeng maging kaanib ng lahi. Karamihan sa mga ito ay matatanda na dahil sa madaling maakay. Hindi nito kailangan ng katawan na. Bagkus kaluluwa lamang at matagal na itong laganap sa lugar. Kapag nabigyan at nabasa ang tila mapang papel, isa itong indikasyon na isang araw ay babalikan siya ng mga tagasundong demonyo. Dito ay naalala ni Yula ang matandang dumalaw sa tahanan at ang binabasang mapa ng lola. Dagdag pa ng ama, hindi naman niya sinisisi ang anak dahil marami na talaga itong nabiktima. Hindi na makakabalik pa ang lola dahil wala na itong buhay. At higit sa lahat, nabihag pa ng mga nilalang ang kaluluwa nito. Ang mga sumunod na katagang sinabi ng ama ang nagpaluha sa dalaga. Mahal, anak, ito na ang huling sandali na magkakasama pa tayong tatlo. Pasensya na at kailangan ko nang lumayo bago pa man magdilim dahil sa mag-uumpisa na ang pagsapi ko sa kanila. May kung anong ginawa sila sa akin. Dahilan para kainin ko ang puso ng lola mo. Alam ko dati pa man na kapag nakarating sa ganitong punto, wala na talagang lunas. Pasensya na. Pero hindi na ako lalaban dahil ayokong isa sa inyo ang mahawaan ko ba. Wika ng ama. Hindi na mapigilang umiyak ni Yula. Paulit-ulit na nagmamakaawa sa ama ngunit hindi na siya pinakinggan. Makalipas pa ang ilang oras ay tumakbo na ito ng napakabilis papalayo sa mag-ina. Magmula ng araw na yon, nagtangka pa silang hanapin ang ama ngunit kagaya ng inaasahan. Hindi sila nagtagumpay. Pumunta rin ang dalawa sa pugad na dating pinuntahan. Ngunit hindi na magawang makatungtong sa lugar. Dahil merong kung anong napakalakas na puwersang tumutulak sa dalawa. Hindi naman sa nawala ng pag-asa. Ngunit isinuko na lamang ng mag-ina ang kalagayan ng ama sa Diyos. Hindi nagtagal at umuwi na rin ito sa sariling tahanan. Hindi maiwasang matanong sila kung nasaan na ang ama at bakit hindi nakasama. Ngunit itinago na lang ito sa rasong nagpaiwan sa lugar. Matagal na panahon na ang lumipas. Hindi na bumalik ang mag-ina sa tahanan ng lola. Wala na ring nakaabot pang balita patungkol sa ama. Ayon naman kay Yula, kahit pa tumanda na siya ay hinding-hindi niya malilimutan ang mapang nabasa ng lola at ama. Ang mapa ng demonyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.